Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang ating ina ang ilaw ng ating mga tahanan. Ngunit paano kung sila ay subukin ng panahon ng mga iba't ibang klaseng pagsubok? Patuloy pa rin ba naliliwanag ang ating mga tahanan? Sa lungsod ng Santa Rosa, Laguna, makikilala natin ng isang inang masayahin, masipag, mabait at hindi nawawalan ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Si Nanay Dolores ay kilala sa kanilang lugar bilang isang nagtatanim ng iba't ibang klase ng gulay na kanyang binebenta pangdagdag sa araw-araw na gastusin. Ako po si Dolores Villanueva, 59 years old. Isa po akong PhilHealth ng Master Coordinators dito po sa aming Barangay Sinalhan. Ako po ay may 3 anak at kasulukuyan pong mga andyan sa tabi-tabi, nag-aabang. Nagsimula po ang aming pagtatanim, nakagisnan ko na po. At syempre, isa sa ikinabubuhay po dito sa aming Barangay Sinalhan ng pagtatanim po dyan. Sa tapat po dyan ng Laguna Lake, kaya nga po bahain po yung aming taniman. Pero at the same time, na talagang napapakinabangan po rin kahit na bahain, ay napapakinabangan. Bata pa po ako ay nakagisnan ko na po pagtatanim na aking magulang dyan sa baybaying dagat na yan. Hindi naging madali ang buhay ni Nanay Dolores. Sinubok siya ng panahon kasama ang kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito, hindi siya sumuko kasama ang kanyang mga magulang kung saan nagturo sa kanya kung paano magtanim para pangdagdag sa gastusin. At sari-sari pong tanim na gulay ang aming naitatanim dyan. Maraming talong, kalabasa. Para pag nasa bahay kubo po ang mga tanim dyan at talaga namang napapakinabangan, naibebenta at the same time ay naiuulam pa. Sa kabila ng kanyang pagpupursigi, namana niya ang pagiging masipag at pagtsatsaga sa kanyang ina. Kaya't hindi sumuko si Nanay Dolores sa pagtatanim ng iba't ibang klase ng mga gulay na kanyang tinitinda. Nagsimula po ang nanay ko sa bumibili muna siya ng mga buto, ng mga seeds ba na pangtanim dyan. Ayun po, hanggang sa lumalago na siya, nakaisip siya na para huwag nang bumili ng mga punla. Nagpupunla na siya, nagpapagulang na siya ng mga tanim diyang halaman at pinagugulang niya, pinatutuyo para po sa next na taniman, hindi na siya bibili ng mga punla ng mga gulay katulad ng mga patola, upo, talong, mga sili, ampalaya. Hindi na siya bibili. Nag-iimbak na siya ng mga buto noon para wala mang gastusin, di ba? Hindi nila kapagtataka kung saan nanggaling ang sipag at tiyaga ni Nanay Dolores. Bukod sa kanyang ina, meron din siyang masipag na asawa na tumutulong sa kanya sa araw-araw na hamon ng buhay. Ang asawa ko kasi ay butcher siya, isa siyang magkakatay ng baboy at baka sa binyan. Ngayon, nung siya mapauwi dito at nang maging asawa ko, marunong na rin siya magtanim ng mga halaman. Magaan din ang kamay niya sa pagtatanim. Ngayon,
Palibhasa nga may edad na at marami na ring naging karamdaman, sa bahay na lang siya. Siya ang tigasin kasi siya. Taga-saing, taga-luto, taga-laban na ngayon. Ako po si Rodel Villanueva. Ako ay 64 na yung asawa po ni Dolores Villanueva. Ngayon, na pinagkakabalahan ko ngayon yung aking mga alagang bibi na lang. Saka sa bahay, gawain bahay. Yun po, sa araw-araw din. Kaya medyo malakas-lakas na rin medyo katawan ko. Paggigising, hindi nawawala yung sa taas. Nung hindi pa ako nagkakaasawa, ang trabaho ko ay butcher, tadero sa Binyan, Laguna, public market. Nung ako nagtatrabaho, isa pa lang ang anak namin, siyempre may pamilya. Pagkakalis trabaho, ula, pagkain, bili dito, gano'n, pag kumikit, ay reo. At saka yung medyo pag wala akong tutulong-tulungan ko sa pagtitinda siya doon sa palengke rin. May pwesto rin nung araw kami, nung mag-iasawa kami, may pwesto rin pagtitinda isda. Ako naman doon sa Katayan, Binyan. Kaya hindi kami basta tulong lagi kami. Yun nga lang po, hindi namin nakaya ang sa high school, nakarating silang lahat, yung 3 ko anak. Kaya yung kolehiyo hindi namin gawa lang. Nakatuntong man, hindi namin nakaya na. Nung binata, medyo sagasas ang katawan, sa ganun-ganun hindi ko naisip. Yung pala merong sukling tulad noon, sakit na naranasan ko. Umaapaw ang pagmamahalan ni Nanay Dolores at ng kanyang asawa. Kasabay nito, sinubok din ang kanyang asawa kung saan nakaranas ng iba't ibang sakit na humantong sa iba't ibang klaseng operasyon. Nagsimula sakit niya nung siyempre isa siyang magkakatay ng baboy sa palengke. Siyempre may mga kabarkada, ang gusto niya minsan inuman pagkatapos ng katay, iyon. Doon nagsimula karamdaman niya, naging abusado sa sarili. Pero sa ngayon, napagtulong-tulungan namin ng kanyang mga anak na siya ma-opera, ma-maintain ang gamot. Ngayon naman ayos naman siya. Ako mag-dead na ng 60. Yung tulad dun sa sa kawa, mainit, mababasa ka ng malamig. Tapos pawis sa pawis, pag-uwi mo maliligo agad. Hindi mo alintana yung malakas ang katawan mo Hindi mo na, ganun pong naranasan ko. Lahat ng katawan ko ngayon kumbaga saan naisip ko rin. Dapat minahal ko rin pala yung kung ako'y nagtatrabaho noon. Tulad po ng unang-una, doon sa appendix, hindi ko alam. Akala ko nasakit lang ang tiyang ko. Gano'n, kumbaga saan kasabihan na, magpalaway ka, gano'n. Hindi rin. Hanggang sa nalaman na nung ganun-ganun, dalhin sa ospital, hindi na kaya na albularyo. Appendix na pala. At saka yung pangalawa, yung maxillary polyp sinusitis na siguro yung mga taong din ang paghihirap kong bago ako na pa-opera ng anak ko ng mga regular sa Fujitsu, yung babae kong pangalawa anak. Ayun, unang-una sa PGH, hindi nila nakuha. 1992, ako ma-opera. Pero nung makuha inulit sa Sinai na at na-regular yung anak ko, ayun, doon na. Hanggang sa ngayon, hindi na sumpong, nasakit. Kasi taon-taon, nagpapagulong-gulong ako, pumunta ako sa dagat, doon ako magsisigaw sa sobrang sakit. Kaya minsan, sabi ko, huwag niyo na akong pahirapan, kunin na lang ako. Sabi ko na nga sa mataas, huwag lang akong pahirapan, kunin na. Maoperahan ako sa Sinai, palibasay kumpleto. Hanggang ngayon, hindi na ulit po yung sakit ng ulo ko taon-taon. Siguro mga 10 taon na hindi na, higit pa. Kaya ako nagpapasalamat sa anak ko. Napakaswerte ni Nanay Dolores sa kanyang mga anak na kahit may mga pamilya na, ay handa pa rin tumulong sa kanya. Well, sa financial din yung aking panganay kasi ngayon lang nagkatrabaho yung aking panganay kasi nga nagkasakit din. Pero okay naman siya.
Ilang buwan na siyang nakakapagtrabaho. Nakakatulong din naman siya minsan pangdagdag sa pambayad sa kuryente. Kaya lang siyempre hindi ko na siya pinaghahanapan ng magandang bigay kasi nga meron na siyang baby. Kailangan ng mga panggamit sa anak niya. Yun ang iyon nga, yung pangalawa ko, yung asawa ay OFW, ay nakakatulong din naman. Hindi niya man ako nalilimutan. Kasi eto lang siya, sa tabi ko. Kung ano man yung kailangan ko, kahit papaano, nabibigyan din naman ako. Kaya yung aking bunso talaga ang palibhasa, wala pang asawa at single. Siya talaga ang nakakabigay ng halos sa akin ng buo. Ako po si Jenny Dalingay, kapitbahay po ni Ate Dolores Villanueva. Ako po ay 36 years old na tubong taga-Abra po pero dito na po nakatira sa Santa Rosa, Laguna. Siya po ay mabait na kaibigan, may bait na nanay. Dati po kasi nagtitinda po siya sa Binyan. Tapos pag-uwi po siya, nagikisalubong po yung anak ko. Tapos kami rin po sa mga may dala po minsan na pagkain. Tapos iyon po, mabait po siyang parang tita, nanay, ate, siya na po lahat. Tinuturing niya po akong hindi iba. Kahit hindi po ako taga rito mismo. Tsaka, wala. Po siya, napakabait po talaga niya. Hindi naman po siya mayaman, hindi naman po mahirap, pero kung ano po meron sa kanila, at pag ako'y napunta po dito, kahit sabihin ko kung bagong kain ako, sige, kain ka dyan. Kung ano po meron sa kanila, alok po siya agad. Hindi po siya madamot. Kahit po kapos po sa buhay, ganun po sila. Wala po sila walang mayaman, walang mahirap po sa kanya. Basta po pag merong ibang tao, ganun po siya may kihalubilo. Tsaka kalug po siya kahit ganyan-ganyan. Napakabait po niyang tao, madali siyang pakisamahan. Hindi po siya mahirap hingan ng tulong. Basta meron po siya, kahit walang-wala na binibigay po niya. Para siyang naging mabuting impluwensyo din po sa akin bilang isang ina kasi napakabait po niya. Ayun po ang niya nakikita ko po sa kanya. Kahit po ganyan lang po siya, hindi po siya naging pabaya sa mga anak niya. Talagang nagsumikap po siya. Isa naman sa mga nagpapahirap sa sitwasyon ni Nanay Dolores ay ang bagyo na sumira sa kanyang mga pananim. Siguro nga tayo, Pinoy, bagyo lang sila. Tayo Pilipino, bagyo lang sila, kayang-kaya natin. Pero sanay talaga kami na darating sa amin yung ganyang mga kalamidad. Kaming taga-retong taga-Sinalhan, sanay na. Kaya nakaready na ang aming mga damdamin dyan. Siyempre, ang sa bahay, nakatali na yan, may tali na mga kawad niya para matibay. At sa mga pananim namin, salamat naman, bago sumapit ang bagyo ay nakakabenta rin naman kami. Kaya patuloy pa rin kami sa pagtatanim at kumikita pa rin naman kahit na dumating sila, ang bagyo, ang kalamidad, napakinabangan na rin naman namin. Hindi naman kami binabaha rito kasi medyo mataas. Ang talagang binabaha yung aming taniman. Naman, binabaha kami kasi may butas ang bubong. Sanay na talaga kami sa ganyang mga kalamidad. Napaghahandaan na namin yan. Kaya minsan naman, blessing in disguise din yung pagkakaroon ng baha kasi nawala yung aming halamanan, merong bangkat motor yung aking kapatid, nangingisda siya dyan. Nakakabenta, nakakaulam din kami sa mga isda galing dyan sa lawa ng Laguna. Ang pinagkakabalahan ko manalangin lagi pag may bagyo. Dinadasal ko tsaka yung mga ayusin at tsaka yung dapat na handa kung may pagkain yun lang. Kasi siyempre lahat natatakot pag may bagyo. Bali kung minsan naisip ko umulan na lang, wag lang yung mahangin malakas. Gano'n lang. Basta pinagkakabalaan ko lang yung mga anak ko, pamilya ko, manalangin, gano'n. Hindi mapigilan ang lakas ng hagupit ng bagyo na sumira sa kanyang mga pananim. Kung kaya't nag-isip siya ng ibang ititinda kung sakaling may dumating na bagyo na kagaya nito. Pagka yung panahon ng yung mahal na araw, nagtitinda kami ng buro. Kung kayo ay familiar sa buro, burong isda.
Nagtitinda po ako ng pagmahal na araw sa Binyang Public Market. At saka dito sa aming harapan. Hindi ko talaga malilimutan ng pagtitinda. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, si Nanay Dolores ay kilala rin sa isang social media kung saan makikita ang kanyang kasiyahan at pagsasayaw habang siya ay nagtitinda. Ano ko talaga ako nagre-reels talaga ako. At siyempre, gusto ko rin kumita, kaya lang, hindi pa rin ako namo-monetize. Siguro may violation. Kasi minsan kasama po kami sa pag-ano niya, kahit hindi kami kasama sa camera. Kasama po kami minsan ginagalit po namin siya kahit ano, huwag kayong maingay, pero tuloy pa rin po siya sa ginagawa niya kasi gusto niya rin pong kasayahan niya po yun eh. Yun po ang kasiyahan niya. Kaya suportado po kami sa kanya. As a PhilHealth ng MASA coordinators, ang aming pasok naman dyan sa barangay isang araw lang. Pero may araw na kumikilos kami araw-araw, lalo na't may house-to-house kami. Pero yung talagang duty namin ay 1 day lang naman kasi kami naman honorarium lang naman ang nakukuha. Pero masaya kami sa aming ginagawa kasi na-experience namin ang lahat ng klase ng tao, mayaman, mahirap o katulad namin na kami yung mga nagtatrabaho sa barangay na pumupunta sa laylayan ng aming barangay para paabot ang PhilHealth ng MASA para sa kanila na under na po ng ating universal healthcare. Malaki ang kanyang pasasalamat sa kanyang asawa na sa kabila ng mga sakit na naranasan ay hindi sumuko na magpakatatay sa kanyang pamilya. At sa kanyang mga anak na tumutulong sa pagtatanim ng mga gulay at pagtitinda ng iba't ibang klaseng pagkain. Isa si Nanay Dolores sa mga taong hindi nawawalan ng pag-asa sa hirap na kinakaharap niya sa mundo. Walang mahirap sa taong may diskarte sa buhay. Siya ang tinitingalang modelo ng kanyang pamilya, kung kaya't patuloy na lumalaban si Nanay Dolores sa gitna man ng arawan at hagupit ng bagyo. Siya ay tunay na ilaw ng kanilang tahanan na nagbibigay ng liwanag at saya sa kanyang pamilya.